What? Who you? I am you, D16. Ano? Ano ibig mo sabihin? Ikaw ay ako. Makinig ka sa akin. Wala na akong oras. Kailangan matalo mo si Optimus Prime sa lalong madaling panahon. Siya ang hadlang sa lahat ng plano natin. D16. Ako ang best friend mo noon. Ha? Hindi ko maintindihan. Sino ka? Ako, si Optimus Prime. Sabi nung isa tapusin na daw kita. And ito nga ang toy na review natin for today. This is the Transformers 1 from YOLO Park Cogbot Mode Megatron / D16. And pag binili natin siya ganitong klaseng packaging, meron siya sa harap. And sa likod niya, gaya ng itsura niya, nakalagay yung iba pa nating mga model kits dyan. Nandito na rin yung kanilang manual, how to assemble, and yung mga parts na kasama yan. Okay, so mas maganda talaga yung packaging ngayon ng YOLO Park. And sa gilid niya, ganyan ang itsura niya. Sa kabilang Gedli, yan naman yan. And sa ibabaw, and sa ilalim, ganyan naman siya. Isa pa sa maganda sa packaging nila ngayon is may window na sila ngayon. Ayan, no? Inopen mo yan, makita mo kaagad yung actual product dyan sa loob, which is much better. Nagkaroon sila ng issue before sa mga first release nila ng AMK na walang window. May mga kulang daw na parts or may parehong left na arm or left na leg. Ganun ang nagiging issue nila. So at least right now, makita nyo na agad, mag-check nyo na agad yung pinaka-item sa loob. And ito yung mga obligatory product shot lang natin. Okay, so much for the packaging. Unbox na natin yan. Pag na-unbox natin, may thank you card lang sila dito. Thank you paper. Paper siya, hindi siya card. Nandun din yung mga QR ng YOLO Park for their after-sales service naman nila. Next, nandito naman yung ating manual. Meron na rin siya dun sa box and meron pa silang in-include din dito. As you can see here, na naka-clamshell pa ang ating Megatron. So, yan clam na natin yan. Okay, now buo na natin dito ang ating D16 aka Megatron. Lagay muna natin siya dyan sa gilid. Check muna natin yung mga naiwan pa nating mga accessories dito sa loob. Of course, nandito yung kanyang plasma cannon. Ano ba yung tawag dito? Hindi pa kasi parang ito pa yung first version ng cannon niya. Kasi ang payat pa ang payat pa dito Parang hindi pa siya ganun nakakatakot Pero ang ganda din ng details na ginawa nila dito. Okay, di ba? Yan sa front. Yan ang picture niya. Okay. And meron pa siya ditong another blaster or kanyang bang-bang. Yan naman ang itsura niyan. Okay yung dulo ng baril. Ganyan ang itsura. Okay. Meron pa siya mga alt hands dito. Dito yung kanyang high five. Alt hands up here. O, diba? And malambot Malambot yung mga fingers dito ni Megatron. Para siyang D-minor. And then nakapagtaka lang kasi yung nirelease nila na Rhinox, same line, AMK, pero articulated na yung mga kamay niya So I'm not sure bakit pagdating dito sa Transformers 1, bumalik sila sa alt hands instead of ginawa na lang din nilang articulated yung mga kamay. Yan ang itsura niya. Yan. Meron pa siyang another set ng alt hands dito. Ito naman yung kanyang closed fist. Yan. Okay. So much for the accessories. Let's get it on. Dito kay D16 aka Megatron. Check muna natin yung kanyang details. Silver na silver siya, kaya glowing siya sa ating camera. Ayan, check natin yung details.
D16, okay. Ganda ng face. Ganda ng face. Yung pagka-humanoid talaga yung tsura niya dyan. Silver. Ang ganda ng sticker dun eh. It's like parang printed siya mismo doon sa part na yun. Pero nagustuhan ko yung ginawa nila dyan na medyo weathery. Parang weathered pa yung ginawa dun sa insignia ng Decepticons. Okay, yung details pa niya sa paa, sa side. Itsura niya sa side at the back. Okay. Ayan, sa ilalim. Ang ganda ng ilalim niya. It reflects yung parang tank wheels niya kung nag-transform siya. Although, di naman nagta-transform itong. Before we move on sa articulation niya, let me just comment yung experience ko sa pag-assemble sa kanya. There are some parts na hindi ganun kasikip. Hindi naman loose tulad nitong sa back part niya. Parang kulang lang sa kapit na parang masasabi mo at least ito secured. Parang ganon. Hindi lang siya ganun ka-secured pero hindi naman siya loose tulad nito na biglang natanggal. O hindi ganun maganda yung grip niya pag pinipeg mo siya. The rest, okay naman for me. Hindi ako nahirapan sa pag-assemble dito kay D16. Nabuo naman natin siya. So, ibig sabihin, madali lang siya. Madali lang siyang i-assemble. Now, para sa articulation dito ni D16, yung kanyang head, pwede siyang mag-look up ng ganyan. Ganda ng look up niya. May look down na ganyan. Ang ganda rin. Ang ganda ng neck articulation niya. And of course, naikot yan. 360. Yung kanyang shoulder dito, namumove to. Yung pinaka-shoulder pad niya. Ayan o. Okay, namumove yan. In and out. And pwede pa nga mababa. Ayan. Pwede mababa ng ganyan. Pag ganyan. Yan yung articulation. Sa pinaka-shoulder niya, may butterfly joints siya dyan. Paro-paro G. And para meron siya ng creed moment niya, yung ating arms wide open, ibababa mo na lang yung mga shoulder pad niya para makapag creed moment siya. Okay? Kasi pag di mo binabayan, tatama yung shoulder pad niya doon. Okay, and then, naro-rotate naman yan, ganyan. Okay, pagdating sa kanyang bicep, may rotation siya dyan sa taas ng elbow niya kasi dyan yung connection natin. Yung kanyang elbow bent, double jointed naman yan dyan. Meron siya doon and meron siya dito. Okay, so which is good. Pagdating sa kamay niya, kinonect lang naman natin yan dyan. So, naro-rotate niya ng ganyan and ball jointed. So, may konting swivel. Pagdating sa kanyang waist, ayan, meron siyang sideways na ganyan. Pero mukhang mas tighter na sila ngayon compared sa mga unang release ng AMK. Ab crunch din siya dyan. So, pwede siyang mag-final countdown. Pagdating sa kanyang skirt, movable siya and na-articulate siya ng up and down. Ayan, para siguro kung i-articulate mo yung mga legs niya, pwede mo siyang maialis doon sa way. Ayan, so pwede mo lang siya maangat ng ganyan. And then, pagdating dito sa kanyang legs, hindi na pwedeng maibaba. Wala nang feature dito sa legs. Hindi tulad ng mga iba nating AMK na na-stretch out pa itong mismong part na to dyan. Pero dito wala na. Hindi mo siya pwedeng pahabain pa or i-pull down itong mismong part na to. Although, ang kanyang Van Damme split, ayan, kayang-kaya naman niya mag-Van Damme split dyan. Ganda. High kick siya na ganyan, which is good. Yung kanyang back kick, medyo konti lang. Rotate itong part na to. Yan, which is natanggal na naman itong part na to. And then, yung kanyang knee bend, yan ang kanyang knee bend. Double jointed din dito sa taas ng knees and dito sa mismo baba ng knees niya. Yan. So, double jointed tayo dyan. Pagdating dito sa knee pads niya, fold up and down din niya. Dito sa part na to, na-rotate din to up and down. And then, pwede mo ma-rotate itong part dapat na to. Hindi ko alam kung bakit, pero dito naman yung connection natin. Pero, hindi mo na siya ma-rotate. Ang rotation na niya is dito sa mismong paa niya, which is naka-ball joint lang kasi yan. May swivel siya na ganyan. Okay? Meron up ng ganyan, pwede rin mag-down ng ganyan. Back part ng paa, wala ng articulation. Dito na tayo sa bandang gitna ng paa, which is pwede mo maangat ng ganyan and mababa. Pagdating sa toes niya, wala nang any articulation dito sa toes na akala mo meron kasi meron siyang pin eh. Now, dito sa kanyang armor, actually, pwede nyo pa matanggal yung ibang armors niya dyan. Pero papakita ko na lang sa inyo is itong part na dito sa chest. Ayan o. Pag tinanggal nyo yan, makikita nyo yung pinaka-lagayan doon ng cog ni Megatron. Pero wala nang any colors na nilagay doon. Now, para sa kanya accessories, try muna natin itong kanyang bang-bang. Hindi natin malalagay itong kanyang bang-bang sa mga kamay. Kasi wala siyang gun holding. Alternate hand. Ayan, no? Open fist. And yung isa, super close fist naman. Wala rin paglalagyan. Walang peg. So, itong baril niya na to is pwede mo lang siya mailagay dito. Yan. Kasi meron siyang peg doon. So,
I am Megatron with my puny cannon. Pwede rin dyan sa kabila. Maganda sana itong malit na bang-bang niya to. Sana pwedeng lagay dito no, sa likod para may pagka G1 inspired yung ano niya. Wala nang pwedeng paglagyan dito sa likod niya. Try natin palitan itong kamay niya dito ng kanyang isang close fist. Ipapop out nyo lang naman yung kamay niya doon. Tapos, and then, yung kanyang cannon here. Yan! Okay! Ito na si D16 with his accessories and guns. Pogi din. Ang ganda din. Ang ganda din niya. Ang ganda nito ah. Ang ganda. Gusto ko siya. Now, I'm not sure, pero walang nakalagay dito sa manual niya na may pailaw itong Megatron natin na to. Pero nakapagtaka nga, may slot dito yun. May slot ng parang batteries. And then, ang weird. Kasi pag natanggal mo, plastic lang siya sa may mata ni Megatron. I wish or sana ginawa nilang pipe lighting na lang dito sa mata niya. So, kung ginawa nilang clear na plastic yellow yan, pipe light na lang ginawa nila para at least umiilaw pa rin yung mata. Lagayan siya talaga ng battery, di ba? Sakto sana yung battery compartment dyan eh. Pero wala. Sayang, hindi nila nilagyan ng pailaw. Now, para sa height ng cogged Megatron natin dito, he is around 8 inches yung taas niya. And ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating AMK series tulad ng ating AMK Pro na si Megatron. Ayan, G1 G1 Megatron yan. Dito yung final form na kasama ng line ng Transformers 1. Iba pa po yun. And of course, dapat nandiyan din yung ating AMK Pro series na si Optimus Prime. Oh, parang ang liit ni Optimus Prime. Parang mas malaki pa si D16. And of course, sa ating Scourge from the AMK series. Ang ganda talaga ni Scourge, ang laki niya eh. And our AMK series, Bumblebee. Our Jinbao, Megatron. War for Cybertron, Quintesson. And our War for Cybertron, Jetfire. Okay, so yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this D16 Megatron from AMK series YOLO Park, ang SRP niya is 1,699. But again, depende ulit niya kung saan specific market ka makakuha ng D16 nyo na ito. There you have it now guys. Ito na ang ating Transformers 1 from YOLO Park AMK series cogged Megatron / D16. What do you think of this Transformers? Is it a go for you or a no for you? Whatever your thoughts, please comment it down below. But for me, okay na okay itong COG mode ng YOLO Park na si D16 aka Megatron. Aesthetically speaking, ang ganda ng pagkakagawa sa kanya, especially yung parang metallic tone niya dito, yung ginamit na color sa kanya. Okay na okay, nagsha-shine talaga siya. Kaya kitang-kita sa camera natin na parang go-glow dito si Megatron. Ang ganda niya eh. And yung pagka-silver niya dito, hindi siya yung pure silver na white. It's more parang dirtyish na white. Alam mo yun? Parang may pagka-bronze yung pagka-silver niya dito eh. Hindi siguro gaano kita sa ating camera, pero in person, alam mong iba yung pagka-silver niya compared sa mga nakasanayan na natin na silver. Yung articulation niya, ang ganda rin. Wala akong masabi sa details din ng toy natin na to. Although, ang pinaka-downside sa akin, yun nga, ang first na napansin ko is may mga parts talaga na medyo maluwag or hindi ganun kasikip, mga pegs niya. May mga parts na hindi naman mabilis matanggal pero hindi rin siya ganun kakapit. Yung isang pinakamalaking downside lang naman sa akin, I think siguro to nitpick na lang kasi parang missed opportunity lang na nalagyan ng pipe light man lang itong mata dito ni Megatron. Siguro maglalabas sila ng upgrade version or upgrade kit na pwede mong bilhin para may pailaw din dito si Megatron. I don't know, pero as of now, sayang lang na hindi nila nilagyan kahit man lang pipe light dito sa mata si Megatron. Actually, kahit itong baril niya, napaka-simple lang talaga nito Megatron na to. Although, kahit na napaka-simple lang niya, makikita naman na napaka-astig pa rin talaga ng Megatron D16 na ito.